Nagkakagulo ngayon ang Pentagon sa Amerika. Walang magagawa ang Pilipinas kung wala ang ating teknolohiya. Sila ay isang ATM machine lamang na nagbabayad ng pondo para sa depensa. Ganyan lang sila kasimple. Ang pagmamataas ng mga Amerikano na kaya nilang kontrolin ang lahat ay biglang naging takot sa loob lamang ng isang gabi. Noong madaling araw ng Nobyembre 20, sa gitna ng kadiliman, kasabay ng pag-angat ng roketang Agila mula sa lupa, ang datos na nakumpirma ng intelligence ng Amerika ay lubos na nakakagimbal, bilis na Mach 20. Isang teknolohiyang kayang tiisin ang init na mas matindi pa sa araw. Ito ay ang mismong teknolohiya ng ICBM Re-Entry Vehicle, isang bagay na kinatatakutan maging ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang Estados Unidos. Sa kanilang pagkasindak, nagbanta ang Amerika na papatayin ang GPS, ngunit wala itong silbi. Ang Republika ng Pilipinas ay nakabuo na ng kakayahang tamaan ang puso ng kaaway ng may matinding katumpakan kahit walang tulong mula sa Amerika. Ano ba talaga ang nangyari? Paano nagkaroon ng ganitong nakakatakot na kapangyarihan ang Pilipinas nang hindi nalalaman ng Amerika? Ang dakilang ganting salakay ng Pilipinas na nagpayanig sa buong mundo at sa huli nagpaluhod sa mayabang na Amerika, ang kamangha-manghang kwento, ngayon ay ating ibubunyag. Isang buwan bago ang ika-4 na paglunsad ng roketang Agila, nagsimulang magbago ang kasaysayan. Ibibigay natin sa Pilipinas ang teknolohiya para sa nuclear submarine pero tayo ang kokontrol sa uranium. Napangisi si Pangulong Trump sa aking paliwanag. Kung ganoon, wala silang magagawa kung wala tayo? Tumpak, Mr. President. Tayo ang may hawak sa kanilang tali. Sa sandaling iyon, hindi ko alam. Hindi ko alam na ang Pilipinas ay matagal nang naghahasa ng gunting para putulin ang taling iyon. Sa Oval Office ng White House, nakataas ang mga paa ni Pangulong Trump sa kanyang mesa. Sa harap niya ay isang salansan ng mga dokumento mula sa gobyerno ng Pilipinas. Isang kahilingan para sa paglilipat ng teknolohiya ng nuclear submarine. Malinaw na nakatatak doon ang sagisag ng watawat ng Pilipinas. Tinapik ng Pangulo ang mga dokumento. Hoy Benson! Nagmamakaawa ang mga Pilipino para sa nuclear submarine. Dapat ba nating ibigay ito? Ako si Thomas Benson, ang National Security Advisor ng White House. Ako ang nagdisenyo ng America First na stratehiya ng administrasyong ito. May kumpiyansa akong ngumiti at sumagot. Huwag kayong mag-alala, Mr. President. Ibibigay natin ang disenyo ng makina pero mayroon tayong itatagong alas. Alas? Ano yun? Enriched uranium. Inilatag ko ang isang dokumento. Ang isang nuclear submarine ay hindi gagana sa makina lamang. Kailangan nito ng highly enriched uranium fuel. Ngunit, alam nyo ba ang Section 123 ng Philippine-US Nuclear Cooperation Agreement? Umiling ang Pangulo. Ayon sa kasunduang ito, hindi maaaring mag-enrich ng uranium ang Pilipinas ng higit sa 20% ng walang pahintulot natin. Ang highly enriched uranium na ginagamit sa mga nuclear submarine ay karaniwang 90% pataas. Kung hindi natin papayagan, hinding-hindi sila makakagawa nito. Kaya kahit ibigay natin ang mga blueprint ayos lang? Opo, sagot ko ng may katiyakan. Iminungkahi natin ang disenyo ng French Barracuda class, isang makina na gumagana sa less than 20% enriched uranium. Sa antas na ito, imposibleng makagawa sila ng bomba nuklear. Naglabas ako ng isa pang dokumento. Tingnan ninyo ang kontrata sa supply ng krudo. Nakasaad dito na ang lahat ng enriched uranium na kailangan ng Pilipinas ay manggagaling sa Amerika. Ano sa tingin ninyo ang mangyayari kapag itinigil natin ang supply? Ngumisi ang Pangulo. Magiging isang bunton ng kalawang. Tumpak, Mr. President. Kahit gumastos pa ang Pilipinas ng bilyon-bilyong dolyar para sa submarine, kapag isinara natin ang balbula ng krudo, ito'y magiging isang piraso lamang ng bakal na lumulutang sa dagat. Tayo ang may hawak sa tali. Naging kontento ang mukha ng Pangulo. Sige, kung gayon, wala tayong talo dito. Napangisi ako. Talo? Mr. President, sa katunayan, malaki ang pakinabang natin. Bilang kondisyon sa pag-aproba ng technology transfer na ito, nakuha natin ang pirma ng gobyerno ng Pilipinas para sa 50% na pagtaas sa kanilang bayad sa depensa. Ibig sabihin may dagdag na 5 bilyong dolyar tayo kada taon. 5 bilyon? Maganda yan. Pumayag ba silang bayaran yon nang walang reklamo? Opo. Ang Pilipinas ay isang ATM machine lang natin. Pindutin mo lang ang buton, lalabas ang pera. Malakas na tumawa si Trump. Benson,
Matalino ka talagang kaibigan. Sige, aprubahan na natin. Tutal, wala naman silang magagawa kung wala tayo. Inabot ko ang panulat sa kamay ng Pangulo. Tandaan ninyo, Mr. President, ang isang alyansa ay umiiral para sa kapakanan ng Amerika. Kung hindi na ito kapaki-pakinabang, madali lang itong itapon. Pero iba ang Pilipinas. Sila ang gintong itlog na patuloy na nangingitlog hanggat pinipiga natin. Klang, tumama ang selyo ng pag-apruba sa dokumento. Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong opisina. Kinuha ko ang mga papeles at ngumiti ng may kasiyahan. Napakatalino ng inyong desisyon, Mr. President. Tiyak na matutuwa ang gobyerno ng Pilipinas sa pag-apruba na ito. Iisipin nilang sa wakas ay kabilang na sila sa mga mauunlad na bansa. Nagtanong ang Pangulo. Akala lang? Anong ibig mong sabihin? Iniisip nilang malaking regalo ito? Opo, para sa kanila, ito ay isang regalo. Pero sa katotohanan, isa itong mas mahigpit na tali. Isang tali na maaari nating higpitan anumang oras. Tumingin ako sa bintana. Sa kabila ng hardin ng White House, natatanaw ang Washington Monument. Tulad ng toreng iyon, ang Amerika ay laging mananatili sa tuktok ng mundo. Ang Pilipinas ay mananatili sa ilalim ng ating mga paa, nakayuko. Nagtanong ang Pangulo, Benson, may posibilidad bang traidurin tayo ng Pilipinas? Umiling ako. Mr. President, kailangan mo ng lakas para magtaksil. Ang Pilipinas ay isang bansang gumagawa lang ng mga semiconductor at nagbebenta ng mga kotse. Anong klaseng pagtataksil ang magagawa nila gayong nagmamakaawa sila sa atin para sa teknolohiya? At saka, hanggat nariyan ang banta mula sa Tsina, hinding-hindi nila tayo iiwan. Ang Tsina, patuloy silang nagpapalakas sa West Philippine Sea. Sa tingin mo ba, makakatagal ang Pilipinas kung wala tayo? Eksakto. Habang pinalalakas ng China ang kanilang puwersa, makakatagal ba ang Pilipinas kung wala ang presensya ng militar ng Amerika? Aasa sila sa atin, magpakailanman. Tumango si Trump. Sige, ituloy na natin ang kasunduang ito. Bilang panghuli, idiniin ko, tandaan ninyo Mr. President, ang dahilan kung bakit tayo ang pandaigdigang kapangyarihan ay hindi lamang dahil sa ating lakas. Ito ay dahil hawak natin ang ating mga alyado sa ating palad, ganoon din ang Pilipinas. Hanggat hawak natin ang tali, hinding-hindi sila makakawala. Dala ang mga dokumento sa aking dibdib, lumabas ako ng opisina habang naglalakad sa pasilyo. Naisip ko, ang Pilipinas, isang maliit na bansa lamang. Kinokontrol natin. Pinamamahalaan natin. Paano sila maglalakas loob na labanan tayo? Nang gabing iyon, tumawag ako sa Pentagon. Aprobado na ang technology transfer. Ibigay ang mga blueprint pero alisin ang mga mahahalagang bahagi. At siguraduhing malinaw ang termination clause sa kontrata ng supply ng krudo para ma-pull out natin anumang oras. Mula sa kabilang linya, sumagot ang isang opisyal ng Department of Defense. Naiintindihan ko, Mr. Advisor. Ang Pilipinas ay nasa ating mga kamay. Ibinaba ko ang telepono at kinuha ang aking baso ng whiskey. Isang tagay para sa hinaharap ng Pilipinas. O mas tumpak, isang tagay para sa hinaharap ng Pilipinas na idinisenyo natin. Hanggang sa sandaling iyon, sigurado ako, ang Pilipinas ay mananatili sa ilalim nating magpakailanman. Tatanggapin ang anumang mumo na ihagis natin habang kumakawag ang kanilang buntot. Ngunit ang aking katiyakan ay malapit ng mabasag. Ang Pilipinas ay kumikilos na pala sa isang lugar na hindi natin nakikita, sa isang paraan na hindi natin kailanman inakala. At makalipas lamang ang ilang buwan, napagtanto ko, masyado nating minaliit ang bansang tinatawag na Pilipinas. Pebrero 2019 sa Situation Room sa ikatlong basement ng Pentagon. Nakaupo ako ng komportable, humihigop ng kape. Sa monitor, nakabalandra ang isang artikulo mula sa isang pahayagan sa Pilipinas. Pilipinas, inanunsyo ang plano para sa sariling satellite navigation system. Napangisi ako. Sariling satellite navigation? Bulong ko sa sarili. Ang pagbuo ng isang GPS ay nagkakahalaga ng trilyon-trilyong piso. Kakayanin ba yan ng Pilipinas? Anong klaseng pag-aaksaya ng pera? Si James Park, ang aking deputy advisor na katabi ko, ay nagsalita. Mukhang seryoso sila, Mr. Advisor. Sabi nila, nakapaglunsad na sila ng 7 satellite. Nagibit balikat ako. Akala ba nila, porket nagpalipad sila ng ilang satellite, GPS na agad yon? Kailangan mo ng hindi bababa sa 24 para gumana ng maayos. At hardware pa lang yan. Ang Precision Positioning Algorithm, Encryption Technology, Ground Control Systems. Aabutin sila ng dekada para makumpleto yan.
Pero kung ipipilit talaga ng Pilipinas, huwag kang mag-alala Park, sabi ko sabay kumpas ng kamay. Sa huli, sa atin din sila lalapit. Hindi sila makakapagpaputok ng isang missile ng maayos kung walang signal ng GPS. At kapag nangyari yun, tataasan na naman natin ang bayad sa depensa. Ganyan naman sila palagi, di ba? Noon mismo, biglang bumukas ang pinto ng Situation Room at pumasok si Emily Chan, isang analyst mula sa Defense Intelligence Agency. Humihingal siya at putlang-putla ang kanyang mukha. Mr. Advisor, sabi niya sa nanginginig na boses, hindi ito ang oras para pagtawanan ang agila mata, may malaking problema tayo. Ibinaba ko ang tasa ng kape. Chan, anong nangyayari? Kumalma ka at magpaliwanag ng dahan-dahan. Ito po ay urgent data mula sa ating reconnaissance satellite. Kagabi, 11:47 PM, may isang sasakyan na inilunsad mula sa isang testing site sa Baler, Aurora. Pero hindi po ito isang simpleng satellite launch. Ngumiti ako ng may kumpiyansa habang tinitingnan ang screen. Nagpalipad na naman siguro sila ng satellite. Anong malaking bagay doon? Bago ko pa matapos ang aking sasabihin, napako ang aking mga mata sa mga numero sa screen. Mach 20. Ano ito? Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Mabilis na nagpatuloy si Emily. 3 minuto pagkatapos ng paglunsad, lumampas ito sa altitude na 100 kilometro. Tuluyan na itong lumabas sa atmosphere. At tingnan ninyo, ang trajectory na ito. Pinalaki niya ang screen. May isang pulang linya na gumuhit. Ang sasakyan ay umangat palabas ng atmosphere at muling bumabagsak pabalik sa Earth. Ngunit hindi ito isang ordinaryong parabola. Ito ay dumadausdos, parang isang batong tumatalbog sa ibabaw ng tubig sa hangganan ng atmosphere. Isang boost glide technique, bulong ko. Ito ay teknolohiya ng ICBM. Paanong nangahas ang Pilipinas na gumawa ng ganito nang walang pahintulot natin? Tama po kayo, Mr. Advisor. Nanginginig ang boses ni Emily. Pero may mas nakakagulat pa po rito. Lumabas ang susunod na datos sa screen. Isang graph ng temperatura sa muling pagpasok. Ang pulang linya ay tumama sa 6,000 degrees Celsius. Ang init na nalikha sa muling pagpasok ay 6,000 degrees. Sa ganitong temperatura, karaniwang natutunaw ang isang warhead. Ang plasma na nabubuo dahil sa friction sa atmosphere ay tuluyang humaharang sa mga radio wave. Tinatawag natin itong blackout period. Huminto si Emily para huminga, ngunit iba ang sasakyang ito. Patuloy itong nagmaniobra kahit sa loob ng blackout period. Gumawa pa ito ng evasive actions. Bigla akong napatayo. Evasive maneuvers habang muling pumapasok sa atmosphere? Posible ba yan? Isang pull-up maneuver po. Habang pumapasok sa atmosphere, bigla nitong itinaas ang kanyang nguso para tumaas ang altitude bago muling bumulusok. Ito ay isang advanced na technique para iwasan ang mga interceptor missile. Isang bagay na kamakailan lang na deploy ng Russia at Sina. Halos mabitawan ko ang aking tasa ng kape, nanginginig ang aking mga kamay. Ibig sabihin na kumpleto ng Pilipinas ang re-entry technology nang walang pahintulot natin. Anong ginagawa ng ating mga spy satellite? Bakit hindi natin ito nalaman agad? Natukoy po ng satellite ang mismong paglunsad. Maputla ang mukha ni Emily. Pero opisyal na inanunsyo ng gobyerno ng Pilipinas na isa itong scientific rocket experiment para raw sa pananaliksik sa re-entry technology. Inakala rin naming bahagi lang ito ng kanilang Civilian Space Development Program, ngunit nang suriin namin ang datos, kinagat niya ang kanyang labi. Ito ay malinaw na isang ICBM test launch. Napaupo ako, blanko ang aking isip. Gaano kalaki ang error margin sa landing point? Inilatag ni Emily ang huling datos. 3 meters mula sa target, Mr. Advisor. 3 metro? Opo. Lumipad ito ng 500 kilometro mula sa launch point na may 3-meter error lang. Mas tumpak pa ito kaysa sa ating Minuteman ICBM. Sa ganitong katumpakan, kaya nitong pumili ng isang partikular na bintana sa isang gusali para tamaan. Tumulo ang malamig na pawis sa aking likod. Isang 3-meter error. Ibig sabihin, kaya nitong tamaan ng eksakto ang ibabaw ng aking mesa sa opisina. Pero Mr. Advisor, may mas nakakagulat pang sinabi si Emily. May isa pang problema. Ano pa? May mas malala pa ba rito? Nagbago muli ang screen. Lumitaw ang isang komplikadong signal analysis graph. Sinubaybayan namin ang navigation signal na gumabay sa missile na ito. Inakala namin siyempre na signal ito mula sa US GPS. Huminga ng malalim si Emily. Pero hindi po, hindi ito US GPS. Kung gayon,
Isang hindi kilalang, naka-encrypt na satellite signal. Tumaas ang boses ni Emily. Ang frequency band ay ganap na iba sa ating GPS. Ang signal code ay sarili rin nila. Isang ganap na bagong navigation system. Sumandal ako sa aking upuan. Nawalan ako ng lakas. Ibig sabihin, na kumpleto na ng Pilipinas ang sarili nilang GPS? Tumango si Emily. Opo, Mr. Advisor. Ang 7 scientific satellites na inilunsad ng Pilipinas sa nakalipas na 3 taon, inakala nating para talaga sa agham, para sa weather observation o komunikasyon. Pero lahat pala iyon ay panlilin lang. Lahat ng iyon ay mga navigation satellite. Ang Pilipinas ay nagbubuo ng sarili nilang mga mata sa harap mismo natin. Sinuntok ko ang mesa. Buwisit, niloko nila tayo. Habang pinagtatawanan natin ang agila mata nila, tinatapos na pala nila ito. Nanginginig na nagtanong si James Park, Mr. Advisor, ano po eksakto ang ibig sabihin nito? Dahan-dahan akong sumagot. Ibig sabihin, kahit patayin natin ang signal ng GPS, hindi titigil ang militar ng Pilipinas. Hindi, mas malala pa. Ibig sabihin, may kakayahan ang Pilipinas na gumawa ng ICBM-class missiles nang walang pahintulot natin. Wala man silang nuclear warhead, ang kanilang delivery system ay nasa combat-ready level na. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa situation room. Tumingin ako sa labas. Kumikinang ang mga bituin sa kalangitan ng Washington. Sa isang lugar doon sa itaas, lumulutang ang mga satellite ng Pilipinas. Pinagmamasdan tayo. Mga hayop na yan, nagngingit-ngit kong sabi. Habang akala natin ay hawak natin ang tali, naghahasa na pala sila ng gunting para putulin ito sa harap mismo natin. Iuulat po ba natin ito agad sa White House? Maingat na tanong ni Emily. Umiling ako, hindi pa. Kailangan ko munang kumpirmahin. Kailangan kong makita ng sarili kong mga mata. Pupunta ako sa Maynila, sabi ko nang may desisyon. Ihanda ang private jet papuntang Clark Air Base. Aalamin ko mismo kung ano talaga ang itinatago ng mga Pilipinong yan. Hindi ito isang bagay na palalampasin lang. Mayo 2025. Tumuntong ako sa Clark Air Base. Pagbaba ko pa lang sa eroplano, sinalubong ako ng maalinsangang hangin ng Pilipinas. Kumukulo ang dugo ko. Hindi ko matanggap ang katotohanang nagawa tayong lokohin ng mga Pilipino. Lumapit ang aking executive assistant, Mr. Advisor. Ano po ang schedule natin? Nakatakda ang meeting ninyo sa National Security Council ng Malacanang bukas ng umaga. Kanselahin ang Malacanang, sabi ko sabay iling. Sayang lang sa oras. Pupunta tayo sa Nueva Ecija, diretso sa headquarters ng Pasilitet sa Pananaliksik at Pagpapaunlad ng Depensa sa Fort Magsaysay. Sa FDPD headquarters, pero ang pagpasok sa isang pasilidad militar ng walang paunang kasunduan ay maaaring magdulot ng diplomatikong issue. Wala akong pakialam, sabi ko habang sumasakay sa kotse. Kailangan kong makita ng sarili kong mga mata kung ano ang itinatago nila. Tumawag ka na ngayon. Sabihin mong darating ang National Security Advisor ng White House. Makalipas ang 2 oras, narating namin ang pangunahing tarangkahan ng FDPD sa Fort Magsaysay. May mga guwardyang nakatayo sa harap ng malaking bakal na gate. Habang bumababa ako sa kotse, naisip ko, syempre, haharangin nila ako. Wala kaming appointment. Ngunit sa aking pagkagulat, hindi ako hinarang ng mga guwardiya. Sa halip sumaludo sila at binuksan ang gate na para bang inaasahan na nila ang aking pagdating. Isang tenyente koronel ng hukbong katihan ng Pilipinas ang humarap sa akin. Mr. Thomas Benson, tama po ba? Hinihintay na po namin kayo. Dito po tayo. May mali. Masyadong madali. Alam na ba nila na darating ako? Nasaan si Director Miguel Reyes? Tanong ko. Nasa Underground Research Wing 1 po siya. Naghihintay. Ihahatid ko po kayo, sagot ng koronel habang nauunang maglakad. Pumasok kami sa gusali. Dinaanan namin ang isang pasilyo at huminto sa harap ng isang elevator. Ngunit hindi ito ordinaryong elevator. Isa itong mabigat na pinto ng metal, parang isang bank vault. Ginamit ng koronel ang iris at fingerprint scanner ng sabay. Isang asul na ilaw ang dumaan sa kanyang mga mata. Authentication complete. Access to Research Wing 1 granted. Bumukas ang pinto na may mabigat na tunog. Ang loob ng elevator ay gawa sa malamig na metal. Sakay po, Mr. Advisor. Nagsimulang bumaba ang elevator, B1, B3. Patuloy na bumababa ang ilaw sa panel ng numero. Lumagpas ito sa B5, B7 at huminto sa B10. Nasa 50 metro po tayo sa ilalim ng lupa, Mr. Advisor.
sabi ng koronel. Walang signal ng cellphone dito. Dinisenyo ito bilang isang EMP-shielded facility. Isang bunker na kayang makatiis kahit sa isang electromagnetic pulse attack. Bumukas ang pinto. Isang malamig na hangin ang sumalubong sa amin. Sa ilalim ng mga fluorescent na ilaw, isang mahabang pasilyo ang nakalatag. Ang mga pader ay gawa sa makapal na konkreto. May mga lead shielding plates na nakikita sa iba't ibang lugar. Bawat hakbang ko, ang tunog lang ng aking sapatos ang umaalingaw-ngaw. Tahimik, maging ang sarili kong paghinga ay malakas pakinggan. Para akong naglalakad sa loob ng isang libingan. Habang naglalakad, pinagmasdan ko ang paligid. May mga surveillance camera sa lahat ng dako. Ang mga pulang ilaw nito ay kumikislap. Sinusundan ako. Kaya ito pala ang puso ng Pilipinas. Ang mga sikretong itinatago nila ay nasa loob nito. Sa dulo ng pasilyo, may isa pang pinto. Kumatok ang koronel. Isang malamig na boses ang narinig mula sa loob. Tuloy. Bumukas ang pinto. Isang malawak na conference room ang tumambad. Sa gitna ay isang mahabang mesa at sa dulo nito, isang lalaki ang nakaupo, si Director Miguel Reyes. Tinitigan niya ako ng walang ekspresyon. Nandito na pala kayo, Advisor Benson, sabi ni Reyes nang hindi man lang tumatayo. Hinihintay namin kayo. Sumabog ang galit sa loob ko. Mabilis akong lumapit sa mesa at sumigaw, Director Reyes, nawawala na ba kayo sa sarili? Gumawa kayo ng re-entry vehicle nang hindi namin alam. Hindi ba ito paglabag sa Mutual Defense Treaty? Hindi man lang kumurap si Reyes. Sa halip, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga restriksyon sa missile ay nagtapos noong 2021, Mr. Advisor. Sa legal na aspeto, wala kaming nilalabag. Legal, oo, sinuntok ko ang mesa. Pero paano ang tiwala sa pagitan ng mga alyado? Kung gagawa kayo ng ganyan, dapat ay ipinaalam ninyo muna sa amin. Ito ay isang malinaw na pagtataksil. Malamig na ngumiti si Reyes. Pagtataksil? Isang interesanteng pagpili ng salita. Kung gayon, Mr. Advisor, ano ang tawag ninyo noong tinawag ninyo kaming ATM machine? Iyon ba ay tiwala ng isang alyado? Humugot ako ng hininga at nagbigay ng ultimatum. Sige, ano man ang nangyari, itigil ninyo agad ang proyektong re-entry vehicle na yan. Kung hindi, bukas na bukas din, sisimulan naming pag-aralan ang pag-alis ng mga tropang Amerikano sa Pilipinas. Katahimikan, at papatayin din namin ang signal ng GPS. Tumaas ang boses ko. Kapag nangyari yan, ang mga missile ninyo ay magiging walang silbing piraso ng bakal. Kahit anong gawin ninyo sa re-entry vehicle, kung walang guidance system, hindi ito lilipad. Dahan-dahang tumayo si Reyes. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata. Papatayin ninyo ang GPS? Umangat ang gilid ng kanyang labi. Maganda yan, Mr. Advisor. Tamang-tama, balak na naming subukan. Ano? Naglakad si Reyes patungo sa pader. Dahil nakita na rin naman ng mga satellite ninyo, napagpasyahan naming mas mabuting ipakita sa inyo ang katotohanan bago pa kayo magkamali ng akala. Kaya namin kayo inimbitahan dito, Mr. Advisor. Inilagay ni Reyes ang kanyang kamay sa isang panel sa pader. Isang pulang butones ang kumikislap. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Malamig ang kanyang boses. Kung gaano kawalang silbi ang GPS switch na labis ninyong pinagkakatiwalaan. Sa sandaling pinindot niya ang butones, nagsimulang mahati ang pader ng conference room. Isang higanting screen ang lumitaw. Isang screen na pumapalibot sa buong silid. Nabigla ako sa aking nakita. Ano ito? Tanong ko. Isang combat simulation system. Sagot ni Reyes habang papalapit sa central console. Maaari tayong magsagawa ng mga pagsubok sa ilalim ng mga kondisyong katulad ng sa totoong labanan. Mula ngayon, gagawin namin ang gusto ninyo. Gusto nyo bang i-block ang GPS? Napangisi ako. Siyempre, gawin ninyo para makita ninyo kung gaano kayo kawalang magawa. Nagsimulang gumalaw ang mga daliri ni Reyes sa keyboard. Lumitaw ang isang program sa screen, isang mapa ng buong Pilipinas. Simulan ang simulation, pinindot niya ang enter key. Nagpula ang screen, isang tunog ng alarma ang umalingaw-ngaw. Simulation start, US GPS signal blocked. Mga pulang warning window ang nagsulputan sa screen. Signal lost. GPS connection terminated, positioning data lost, navigation system error, pumuno ang pulang ilaw sa silid. Sa loob-loob ko, nagdiwang ako, tingnan nyo, sa huli, hindi nyo rin kaya kung walang GPS. Ngayon, luluhod kayo at magmamakaawa. Lumingon sa akin si Reyes. Kita nyo, Mr. Advisor, ganito ang nangyayari kapag pinatay ang US GPS. Lahat ng signal ay nawawala. Oh, ano ngayon? Ngisi ko. Hindi ba't oras na para lumuhod kayo?
Ngunit si Reyes ay nakangiti, isang malamig na ngiti. Wala pang 0.5 segundo ang nakakalipas. Noon mismo, isang malinaw na tunog ng notification ang narinig. At sa isang iglap, naging asul ang buong screen. Agila mata signal activated. Ano ito? Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Ang 7 tuldok na lumulutang sa itaas ng Pilipinas ay sabay-sabay na nagliwanag, asul na liwanag. Ang mga satellite ay nagsimulang magpadala ng signal. Isa-isang nawala ang mga pulang warning window. Pinalitan ito ng mga asul na checkmark. GPS backup complete. Agila mata signal normal. Positioning data restored. Navigation system online. Ang buong proseso ay nangyari sa loob lamang ng 0.5 segundo. Tulala akong tinitigan ang screen. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Imposible. Paano nangyari ito? Umupo si Reyes sa harap ng console at nagpaliwanag. Nakita niyo, Mr. Advisor? Kahit patayin ninyo ang switch, kaya naming i-restore sa loob ng 0.5 segundo. Hindi ito restoration. Paglipat ito sa aming sariling sistema. Ang 7 satellite na nasa itaas ng Pilipinas ay agad na pinapalitan ang US GPS. Pero, nautal ako. Paano ninyo nasasakop ang buong bansa sa 7 satellite lang? Ang GPS ay nangangailangan ng hindi bababa sa 24. Iyon ay kung ang buong mundo ang sasakupin mo. Pinalaki ni Reyes ang mapa, kailangan lang naming pagtuunan ng pansin ang Pilipinas. Sapat na ang 7 satellite kung ilalagay sa pinaka-optimal na posisyon. Isang bagong graph ang lumitaw sa screen. Ang aming agila mata ay mas tumpak kaysa sa US GPS. Gumagamit kami ng advanced positioning technology. Ang US GPS ay nasa meter level accuracy. Ang sa amin ay umaabot sa centimeter level. Nawalan ako ng kulay. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isang combat scenario. Muling gumalaw ang mga daliri ni Reyes. Isang simulation ng pag-atake sa isang command center ng kaaway gamit ang Kidlat Balisong V missile. Nagbago ang screen. Isang 3-dimensional na terrain ang lumitaw. Isang isla sa West Philippine Sea. Isang gusali ang naka-highlight na pula. Target, Virtual Enemy Command Post. Distansya, 250 kilometro. Simulan ang Kidlat Balisong V Missile Launch Simulation. Sa screen, inilunsad ang missile. Isang malaking haligi ng apoy ang sumiklab habang umaangat ito. Mabilis na tumaas ang mga numero. Altitude des, km, 30 km, 50 km, atmospheric exit. Lumipad ang missile sa isang parabola at muling nagsimulang bumagsak. Re-entry phase initiated. Velocity, Mach 18. Isang temperature graph ang lumitaw. Mabilis itong tumaas. 5,000 degrees, 5,500 degrees, 6,000 degrees. Plasma sheath formed. Blackout period initiated. Isang pulang liwanag ang bumalot sa missile dahil ito sa matinding init sa muling pagpasok. Karaniwan, sa sandaling ito, tuluyang napuputol ang komunikasyon. Agila mata signal maintained. Guidance normal. Patuloy na bumagsak ang missile nang may katumpakan patungo sa target. Hindi naputol ang komunikasyon kahit sa blackout period. Paano ninyo napanatili ang signal sa blackout period? Tanong ko nang may pagmamadali. Sarili naming gawang heat-resistant antenna technology, paliwanag ni Reyes. Kaya nitong magpadala at tumanggap ng signal kahit sa init na 6,000 degrees. Ito ay isang teknolohiyang kamakailan lang na isakatuparan ng Russia at Sina. Sa screen, bumilis ang missile. Pull-up maneuver initiated. Biglang itinaas ng missile ang nguso nito. Dumausdos ito sa hangin, tumalbog at muling bumulusok. Umiwas ito gamit ang hangganan ng atmosphere na parang isang batong tumatalbog sa tubig. Bakit kailangan ng evasive maneuver? Tanong ko. Para iwasan ang mga interceptor missile, malamig na sagot ni Reyes. Kung diretso itong babagsak, madali itong ma-intercept. Pero kung ganito binabago ang trajectory, hindi ito mahuhulaan. Bumagsak ang missile na parang zigzag. At sa huling sandali, final PHAS, 50 meters to target. Lumaki ang imahe. Malinaw na nakikita ang bubong ng gusali, maging ang ventilation duct ay kitang-kita. Bumagsak ang missile ng eksakto sa bubong. Sa simulation, gumuho ang gusali. Nagkalat ang alikabok at mga debris. Impact confirmed. Narinig ang boses ng isang researcher. Error margin, 0.5 meters. Nalaglag ang pangako. Kalahating metro, inikot ni Reyes ang kanyang upuan at hinarap ako. Tama, Mr. Advisor. Lumipad ito ng 250 kilometro na may 0.5 meter error.
Ang inyong mga GPS-guided missile ay may limitasyong 2 metro. Kami ay 4 na beses na mas tumpak. Napahawak ako sa upuan. Nanghina ang aking mga tuhod. 0.5 metro, kinwenta ko sa aking isip. Ibig sabihin, kaya nilang ipasok ang isang missile sa siwang ng bintana ng aking opisina. Kaya nilang pasabugin ng eksakto ang salansan ng mga dokumento sa aking mesa. Nanginig ang aking mga kamay. Tumulo ang pawis sa aking likod. Tumayo si Reyes at lumapit sa akin. Mr. Advisor, ang mga scientific satellites na inilunsad namin sa nakalipas na 3 taon. Akala nyo ba talaga ay para lang sa agham? Hindi ako makasagot. Habang kinakabitan ninyo kami ng tali, naghahasa kami ng gunting para putulin ito. Malamig na umalingaw-ngaw ang kanyang boses. Habang sinusubukan ninyo kaming kontrolin gamit ang GPS, gumagawa kami ng sarili naming mga mata. Habang pinagtatawanan ninyo kami bilang isang ATM machine, natututo kaming tumayo sa sarili naming mga paa. Hirap akong magsalita. Pero kung aalisin ang mga tropang Amerikano. Sige, alisin ninyo, matigas na sabi ni Reyes. Handa kami. Ang banta ng Tsina kaya naming harapin ng kami lang. Nariyan man kayo o wala, walang pagkakaiba. Nanginig ang boses ko. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Umiling si Reyes. Hindi. Ito ay isang deklarasyon ng kalayaan. Idinedeklara namin na hindi na kami ang asong nakatali sa inyo. Katahimikan. Tanging ang malabong ilaw mula sa screen ang natira sa silid. Ngunit Mr. Advisor, bahagyang lumambot ang boses ni Reyes. Ayaw naming maging kaaway kayo. Ang gusto namin ay isang pantay na alyansa. Hindi isang asong nakatali, kundi mga kasamang magkakampi sa laban. Tinitigan ko siya. Seryoso ang kanyang mga mata. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang tunay na sandata. Tinuro ni Reyes ang isa pang pinto. Nasa loob niya ng aming final weapon. Ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang dapat ninyong katakutan. Tuluyang bumukas ang pinto. Isang malaking hangar ang tumambad. Napakataas ng kisame, hindi ito makita. Ang malamig na ilaw ng mga fluorescent lamp ang nagbibigay liwanag sa loob. Ito ang Wing Zero, sabi ni Reyes habang nauunang maglakad. Dito nakalagak ang aming final weapon. Nanginginig ang aking mga binti habang sinusundan ko siya. Sa pagpasok ko pa lang sa hangar halos maputol ang aking hininga. Isang itim na tipak ng metal. Hindi, masyadong malaki para tawaging tipak. Para itong isang nakahigang itim na tore. Ang haba nito ay mahigit 20 metro. Ano yan? Nanginginig kong tanong. Naglakad si Reyes sa tabi ng missile. Kidlat balisong V. Isang halimaw na may 6 toneladang warhead. 8 tonelada? Tanong ko nang hindi makapaniwala. Opo. Hinawakan ni Reyes ang malamig na metal ng missile. Kung iisipin na ang karaniwang missile warhead ay nasa 500 kilo hanggang 1 tonelada lang, isa itong halimaw. Ngunit kailangan namin ito. Dahan-dahan akong lumapit sa missile. Mas nakakatakot ito sa malapitan. Ang ibabaw nito ay makinis at pulido. Para itong isang dambuhalang obra maestra. Nanuyo ang aking mga labi. Bakit kailangan ninyo ng ganito kalaking warhead? Hinaplos ni Reyes ang missile. Mr. Advisor, hindi kami gumagawa ng armas nuklear. Masyadong magulo sa politika ang nuklear. At pagkatapos gamitin, hindi na mapapakinabangan ang lupa. Hindi rin namin kakayanin ang mga sanksyon mula sa international community. Kung gayon, ito. Sa halip, ginawa namin ito. Malamig ang kanyang boses. Isang conventional warhead, pero ang epekto ay katumbas ng isang tactical nuke. Isang halimaw na kayang magpabagsak ng bunker na 100 metro sa ilalim ng lupa at magdulot ng artipisyal na lindol. Nanghina ang aking mga binti. Gamit ang conventional, paano ito posible? Nagpatuloy si Reyes. Alam nyo ba ang formula ng kinetic energy? Energy is proportional to mass times the square of velocity. Ano sa tingin ninyo ang mangyayari kung ang isang 8 toneladang warhead ay bumagsak sa bilis na higit sa Mach 10? Kinwenta ko sa aking isip. Isang kilabot ang gumapang sa aking gulugod. Ilang kiloton ang explosive power. Tumpak, ngumiti si Reyes. Ang lakas ng pagsabog ay katulad ng isang maliit na tactical nuke, ngunit walang radiation. Purong kinetic energy lang na pisikal na dudurog sa target. Tinitigan ko ang missile. Ang itim na ibabaw nito ay sumasalamin sa ilaw para itong buhay. Sino mang mangahas na galawin kami. Bumaba ang boses ni Reyes. Kahit walang nuklear, kaya naming pisikal na burahin ang pamunuan ng bansang iyon sa mapa. Maging iyon man ay ang Tsina o isang alyadong nagtaksil sa amin. Sa huling salita, napaatras ako.
Malinaw na para sa akin ang patama na iyon. Hindi ito sandata, bulong ko. Isa itong kalamidad. Kalamidad? Tumango si Reyes. Magandang paglalarawan. Tama, isa itong kalamidad. Ngunit isang kalamidad na para lamang sa mga gagambala sa amin. Dahan-dahan kong nilibot ang missile. Napakahaba nito. Halos hindi makita ang dulo. Paano ito inilulunsad? Tanong ko. Tinuro ni Reyes ang ilalim ng missile. Cold launch system. Gamit ang compressed gas, itutulak muna ang missile pataas sa ere at sisindihan kapag nasa ligtas na altitude na. Bakit kailangan ng ganoong komplikadong paraan? Dalawang dahilan. Itinaas niya ang kanyang mga daliri. Una, para protektahan ang launch pad. Dahil malayo na ang missile bago ito sumiklab, hindi nasisira ang launch pad sa matinding apoy. Maaari itong gamitin muli. At ang pangalawa, naging matalas ang mga mata ni Reyes. Para sa stealth, ang isang normal na paglunsad ay lumilikha ng malaking haligi ng apoy kaya madali itong matukoy. Ngunit ang cold launch ay may mahinang initial launch signature. Madali itong makalusot sa mga early warning satellite ng kaaway. Nanlamig ang aking gulugod. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano kaplano ang paghahanda ng Pilipinas. Ilan ang nakadeploy na? Maingat kong tanong. Hindi sumagot si Reyes. Ngumiti lang siya. Tumayo ako sa harap ng missile, sa dulo ng warhead. Ito ay hugis kono na matulis. May mga maliliit na ukit sa ibabaw nito. Para saan ang mga ukit na ito? Disenyo para bawasan ang air resistance, paliwanag ni Reyes. Sa pagpasok muli sa atmosphere sa bilis na higit sa Mach 10, may matinding resistance. Ang mga ukit na ito ay nag-optimize ng airflow para mabawasan ang pagkawala ng bilis. Inaabot ko at hinawakan ang ukit. Malamig ito, kasing lamig ng yelo. Habang ipinagyayabang natin ang ating libu-libong armas nuklear, sunod-sunod ang pumasok sa isip ko, sila, kahit walang nuklear, ay gumagawa ng isang pamalo na kayang wasakin ang mundo. Isang likas na takot ang bumalot sa akin. Hindi ito isang simpleng sandata, para itong isang kristal na naglalaman ng lahat ng sama ng loob at determinasyon ng mga Pilipino. Mr. Advisor, tumabi sa akin si Reyes. Sa loob ng mahigit 70 taon, nagtiis kami. Nanginginig sa banta ng mga kalapit bansa, nag-iingat sa bawat kilos sa harap ng mga makapangyarihang bansa, ngunit tapos na iyon. Tinitigan ko siya. Nilikha namin ang lakas para protektahan ang aming sarili. May damdamin sa kanyang boses. Ang missile na ito ay hindi lamang isang sandata. Ito ang aming dangal, aming soberanya at aming kinabukasan. Katahimikan. Tanging ang malaking anino ng missile ang nangingibabaw sa hangar. Ito ay sining. Hinaplos ni Reyes ang missile, isang sining para sa kaligtasan. Hindi kami makakagawa ng armas nuklear, hindi papayag ang international community, ngunit nakahanap kami ng paraan. Lumikha kami ng isang halimaw gamit ang conventional na sandata na hihigit pa sa nuklear. Umatras ako, napakalaki ng epekto nito sa akin. Sa harap ng dambuhalang itim na tore na ito, naramdaman ko ang aking pagiging maliit. Hindi ito isang bagay na kaya nating kontrolin. Bulong ko sa sarili. Narinig ni Reyes ang sinabi ko. Tama, Mr. Advisor, hindi ito isang bagay na kaya ninyong kontrolin. Ito ang bunga ng 70 taon naming pinagsama-samang teknolohiya at desperasyon. Walang sino man ang makakapigil dito. Nanginig ang aking mga kamay. Habang paalis sa hangar, lumingon ako. Ang dambuhalang itim na missile ay nakahiga pa rin doon. Parang isang natutulog na dragon, ang Pilipinas. Wala na sa ating mga kamay. Kinabukasan, sa eroplanong pabalik, tulala akong nakatingin sa bintana. Ang madilim na karagatan ng Pasipiko ay walang katapusan. Magulo ang aking isip. Ang dambuhalang missile na ipinakita ni Reyes ay patuloy na sumasagi sa aking isipan. Ang Kidlat Balisong V na nakahiga na parang isang itim na tore. Ang 6 toneladang warhead. Ang 0.5 metrong katumpakan. Maling-mali tayo. Maingat na nagtanong si James Park sa tabi ko. Mr. Advisor, ayos lang po ba kayo? Ano po ang nakita ninyo sa FDPD? Hindi ako ayos, tapat kong sagot. Park, nagkamali tayo ng malaki. Masyado nating minaliit ang Pilipinas. Noon mismo, tumunog ang satellite phone sa eroplano. Si Emily Chan. Mr. Advisor, nanginginig ang kanyang boses. May malaking problema po. Nanonood po ba kayo ng CNN? Nasa eroplano ako. Anong meron? Binuksan ko ang aking laptop. Ang breaking news ng CNN ang bumungad. U-Argent, Pilipinas, lihim na gumagawa ni weapon of mass destruction, tinraidor ang Amerika.
Halos mabitawan ko ang aking tasa ng kape. Ano ito? Kinuha po ni Defense Secretary Miller ang report ko. Mabilis na sabi ni Emily. Ang analysis ko sa datos, ipinasa niya sa media. Nagkakagulo ngayon sa Washington. Nag-scroll ako sa screen. Sunod-sunod ang mga headline. Pilipinas, gumawa ng ICBM-class missile ng lingid sa kaalaman ng US. Parusahan ang traitor na Pilipinas. Lihim na nuclear weapons program ng Pilipinas. Pinaghihinalaan. Sumakit ang ulo ko. Bakit ginawa ni Miller ito? Para po siguro i-pressure ang Pilipinas. Nanginginig ang boses ni Emily. At Mr. Advisor, may mas masamang balita. Ano yon? May mga nagpoprotesta sa harap ng White House. Daan-daan sila. Sumisigaw na parusahan ang taksil na Pilipinas. At huminga ng malalim si Emily. Ipinakalat ni Secretary Miller sa media na kayo ay isang mahinang opisyal na binili ng Pilipinas. Pangalan ninyo po ang laman ng Fox News ngayon. Nanigas ang aking mukha. Ano? Humingi raw po siya ng solo meeting sa Pangulo. Malamang ay nag-uulat na siya sa Oval Office nga. Ang nilalaman, ideklara ang Pilipinas bilang Nation of Special Concern. Ipagbawal ang pag-export ng semiconductor equipment at agad na alisin ang 2 dibisyon ng US Forces sa Pilipinas. Napatayo ako. Hindi, kung mangyayari yan. Mr. Advisor, kailangan nating magmadali, sigaw ni Emily. Kailangan ninyong pigilan ang Pangulo bago niya pirmahan. Ibinaba ko ang telepono at tumakbo sa cockpit. Kapitan, bilisan nyo. Maximum speed papuntang Washington. Gaano katagal? Sa kasalukuyang bilis, 5 oras. Hindi ba natin kayang gawing 3 oras? Imposible po, Mr. Advisor. Pisikal na. Maximum engine power, sigaw ko. Ngayon din, bumilis ang eroplano. Bumalik ako sa aking upuan at binuksan ang laptop. Nanginginig ang aking mga kamay. Miller, ang hayop na yon. Nagngit-ngit ako. Hindi niya naiintindihan ang sitwasyon. Hindi niya alam na tayo ang malulugi kapag pinarusahan natin ang Pilipinas. Nagtanong si Park, Mr. Advisor, ano po ang gagawin natin? Kinuha ko ang isang USB mula sa aking bag. Ibinigay ito sa akin ni Reyes bago ako umalis. Alam mo ba kung anong laman nito? Tanong ni Reyes noon. Hindi. Ang katotohanan kailangan ninyong makita. Inilagay niya ang USB sa aking kamay. Ang ebidensya na hindi kayang protektahan ng Amerika ang Pasipiko kung wala ang Pilipinas. Gamitin mo ito kapag kailangan. Isinaksak ko ang USB sa laptop. Isang file ang bumukas. Isang mapa ng operasyon sa Pasipiko. Nakatatak ang mga barko at base ng US. At nakapatong dito ang sakop ng mga satellite ng Pilipinas. Habang binabasa ko ang datos, nanlaki ang aking mga mata. Ang 40% ng early warning data ng ating 7th Fleet ay galing sa mga satellite ng Pilipinas. Nagpatuloy ako sa pagbasa. Ang pagsubaybay sa mga missile ng Tsina, kritikal ang impormasyon mula sa mga radar ng Pilipinas, nanginig ang aking mga kamay. Kung mapuputol ang data link sa Pilipinas, ang ating carrier strike group ay magiging bulag sa loob ng 4 na minuto. Tumulo ang malamig na pawis sa aking likod. 4 na minuto. Sapat na iyon para tamaan at palubugin ng isang hypersonic missile ng Tsina ang isang aircraft carrier. Buisit, bulong ko. Hindi ito alam ni Miller. Lumapag ang eroplano sa Andrews Air Force Base. Tumakbo ako palabas at sumakay sa naghihintay na sasakyan. Sa White House, bilis! Tumatakbo ang sasakyan na may sirena. Magulo ang mga kalsada ng Washington. May mga nagpoprotesta sa lahat ng dako. Parusahan ang Pilipinas, huwag patawarin ang MGA traitor. Nakarating ako sa White House. Tumakbo ako papunta sa pangunahing pasukan. Hinarang ako ng isang guwardiya. Paumanhin po, Advisor Benson. Ang inyong access pass ay pansamantalang sinuspinde. Ano? Utos po ni Secretary of Defense Miller hanggang matapos ang investigasyon. Tinulak ko ang guwardiya. Tabi, kailangan kong makausap ang Pangulo. Mr. Advisor, sinubukan akong pigilan ng mga guwardiya. Noon mismo, tumunog ang cellphone ko. Si Emily. Mr. Advisor, pipirmahan na po ng Pangulo. Hawak na niya ang panulat. Tinulak ko ang mga guwardiya at tumakbo. Hindi. Kailangan kong pigilan to. Tumakbo ako ng buong bilis sa pasilyo. Nakita ko ang Oval Office. May mga Secret Service agent sa harap ng pinto. Tabi, sigaw ko. Tumabi kayo. Sinubukan akong harangin ng mga ahente. Pero hindi ako mapipigilan. Panggulo, kinatok ko ang pinto. Tigil, ibaba ninyo ang panulat na yan. 2 ahente ang humawak sa akin, ngunit patuloy akong sumigaw. Panggulo, ang pirma na yan ay hindi para sa Pilipinas. Iyan ay death warrant ng Amerika.
Bumukas ang pinto. Nakatayo si Pangulong Trump, nakakunot ang noo. Sa tabi niya, si Secretary Miller. Ngumisi si Miller. Benson, nababaliw ka na ba? Nanginginig ka sa takot sa Pilipinas? Tapos ka na, taksil. Tinulak ko ang mga ahente at pumasok sa opisina. Inihagis ko ang USB sa mesa ng Pangulo. Pangulo, tingnan ninyo ito. Sigaw ko habang humihingal. Tingnan ninyo kung anong mangyayari kapag pinarusahan natin ang Pilipinas. Mawawala sa atin ang Pasipiko. Hawak ni Pangulong Trump ang panulat. Itinutok niya ito sa ibabaw ng executive order. Benson, anong ginagawa mo? Matalas niyang tanong. Lumuhod ako. Pakiusap, ibaba ninyo ang panulat na yan. Hayaan niyo akong magpaliwanag. 3 minuto lang. Tinitigan ako ni Trump. Benson, bibigyan kita ng 3 minuto. Pero kapag hindi mo ako nakumbinsi, tapos ka na. Naiintindihan mo? Binuksan ko ang laptop. Nanginginig ang aking mga daliri. Ipinakita ko ang file mula sa USB. Pangulo, paalisin niyo na yan, ngisi ni Miller. Anong gagawin ng isang taksil na binili ng Pilipinas? Manahimik ka Miller. Itinaas ng Pangulo ang kanyang kamay. Pakinggan muna natin. Benson, magsimula ka. Itinutok ko ang screen sa Pangulo. Lumitaw ang mapa ng Pasipiko. Pangulo, tingnan ninyo. Ito ang area of operation ng ating 7th Fleet. 3 aircraft carrier, 12 Aegis destroyer, 8 submarine ang nakadeploy. Oh, ano ngayon? Tanong ni Trump. Alam niyo ba kung saan nanggagaling ang early warning data na nagpoprotekta sa fleet na ito? Nagpakita ako ng isa pang layer. 40% ay mula sa Pilipinas. 40%? Nagbago ang ekspresyon ng Pangulo. Suminggit si Miller. Imposible. May sarili tayong mga satellite. Tinitigan ko si Miller. Pero kulang. Alam mo kung bakit? Ipinakita ko ang isang imahe ng globo dahil bilog ang mundo, Secretary. Kapag ang ating mga spy satellite ay nasa kabilang panig ng mundo, sino ang nagbabantay sa Tsina? Isang orbital graph ang lumitaw. Nakikita ang posisyon ng mga satellite ng US. Ang ating mga satellite ay umiikot, 1 beses bawat 90 minuto. Ibig sabihin, hindi nila kayang bantayan ang isang partikular na lugar ng tuloy-tuloy. Tinuro ko ang screen. Tingnan ninyo. Kapag gumagalaw ang ating satellite mula kanluran patungong silangan ng Pasipiko, may humigit kumulang 12 minutong blind spot sa baybayin ng Tsina. Sa loob ng 12 minutong iyon, sino ang nagbabantay? Ang Pilipinas? Ganon ba? Tanong ng Pangulo. Opo. Ipinakita ko ang susunod na screen. Ang 7 low-orbit satellite ng Pilipinas ay nagbabantay sa Pilipinas at sa baybayin ng Tsina ng real-time. Ang datos na ito ay ipinapadala sa ating 7th Fleet sa pamamagitan ng Link 16 Data Sharing System. Kahit na, ngisi ni Miller. Auxiliary data lang yan. Kaya natin kahit wala yan. Pinutol ko siya. Mamamatay tayo kapag wala yan, Secretary. Kumunot ang noo ng Pangulo. Ipaliwanag mo. Nagplay ako ng isang simulation video. Ipagpalagay nating naglunsad ang Tsina ng isang hypersonic missile, Dongfeng 17, bilis na higit sa Mach 10. Sa screen, isang pulang tuldok ang lumabas mula sa baybayin ng Tsina, tumawid sa Pasipiko. Para matukoy ito ng ating mga Aegis destroyer, kailangan nila ng radar. Ngunit hindi nakikita ng radar ang lampas sa horizon dahil bilog ang mundo. Nagpakita ako ng graph. Ang isang sea-level radar ay may sakop na mga 40 kilometro lamang. Ang lampas doon ay natatakpan ng kurbada ng Earth. Kung gayon, gamitin ang satellite, giit ni Miller. Paano kung nasa kabilang panig ang ating satellite? Matalas kong sagot. Sa loob ng 12 minutong iyon, Secretary, ang isang hypersonic missile ay kayang lumipad mula Japan hanggang Hawaii sa loob ng 12 minuto. Nanigas ang mukha ng Pangulo. Nagpatuloy ako. Ang mga satellite ng Pilipinas ang pumupuno sa puwang na iyon. Sa sandaling maglunsad mula sa Tsina, natutukoy nila ito at ipinapaalam sa atin. Kung mapuputol ang data link na ito, ibinago ko ang screen. Mga pulang ilaw ng babala ang kumislap. Ang ating 7th Fleet ay magiging bulag sa loob ng 4 na minuto. Kailangang lumapit ng missile ng kaaway hanggang 40 kilometro bago ito makita ng radar. Sa bilis na Mach 10, sapat na ang 4 na minuto para palubugin ang ating mga aircraft carrier. Katahimikan, namutla ang mukha ni Secretary Miller. Eksaherasyon yan. Hindi ito eksaherasyon, sigaw ko. Ito ay report mula sa Pacific Fleet Command. Nandito lahat. Ipinakita ko ang dokumento sa screen. Malinaw ang logo ng US Navy.
Tinitigan ng Pangulo ang screen. Unti-unting naging seryoso ang kanyang mukha. Inilabas ko ang aking huling baraha. Pangulo, parurusahan niyo ba ang Pilipinas? Kung gayon, ito ang mangyayari. Nagpatakbo ako ng isang simulation, ang eksena kung saan naputol ang data link sa Pilipinas. Ititigil ng Pilipinas ang pagbabahagi ng impormasyon mula sa Agila Mata. Ang ating 7th Fleet ay agad na mawawalan ng 40% ng combat capability nito. Ang early warning time ay bababa mula 12 minuto patungong 4 na minuto. Binalot ng pulang ilaw ng babala ang fleet. Hindi palalampasin ng Tsina ang pagkakataong ito. Magsisimula silang manggulo sa Taiwan Strait. Hindi natin sila mapipigilan dahil bulag tayo. Dumilim ang screen. Mawawala sa atin ang pangingibabaw sa Pasipiko, magpakailanman. Nahulog ang panulat mula sa kamay ng Pangulo. Gumulong ito sa mesa. Napasuray si Secretary Miller. Hindi ito kapanipaniwala. Tinitigan ko siya. Kapanipaniwala ito, Secretary. Hindi mo lang alam, ang Pilipinas ay hindi na isang bansang nasa ilalim natin. Sila ngayon ay isang kasosyong hindi mapapalitan. Sumandal ng malalim ang Pangulo sa kanyang upuan. Buisit, ibig sabihin hindi natin kaya kung wala ang Pilipinas? Tumango ako. Opo, Mr. President, parurusahan natin sila. Ang kapalit ay ang pagkawala ng Pasipiko. Hahayaan nating dominahin ng Tsina ang West Pacific, ang Japan, Australia, lahat sila ay papanig sa Tsina. Humugot ako ng hininga at binitawan ang huling salita. Ang Pilipinas ay hindi na isang variable na kaya nating kontrolin. Sila ngayon ay isang constant na hindi mapapalitan. Napahawak si Miller sa upuan. Kitang-kita ang panginginig ng kanyang mga binti. Kinuha ng Pangulo ang mga papeles. At dahan-dahan niyang pinunit ang executive order para sa mga sanction. Miller, malamig na sabi ng Pangulo, muntik mo nang ipahamak ang Amerika, lumabas ka. Mr. President, nanginginig na sabi ni Miller. Sinabi kong lumabas ka, sigaw ni Trump. Napasuray na lumabas ng opisina si Miller, kumalabog ang pinto. Tumingin sa akin ang Pangulo. Benson, maging tapat ka, talo ba tayo sa Pilipinas? Humihingal akong sumagot, hindi po tayo talo Mr. President. Pero hindi rin masasabing nanalo tayo. Pantay na tayo ngayon. Hindi natin kaya kung wala sila at mahihirapan din sila kung wala tayo. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Tumayo ako mula sa pagkakaluhod. Makipagnegosasyon bilang tunay na mga alyado, hindi bilang amo at aso na may tali, kundi bilang magkakampi na magkasandalan. Bumuntong hininga ang Pangulo. Kailan pa lumakas ng ganyan ang mga Pilipinong yan? Sa loob ng 50 taon na nagpabaya tayo, mapait kong ngiti, habang tinatawag natin silang ATM machine, tahimik silang naghahasa ng kanilang mga espada. Kaya anong dapat nating gawin ngayon? Sumagot ako, magmakaawa Mr. President, dahil hindi na natin sila kontrolado. Tayo na ngayon ang kailangang magmakaawa. Napakiusap, manatili kayo sa aming panig. Tumingin ang Pangulo sa bintana. Sa kabila ng hardin, natatanaw ang Washington Monument. Tayo, ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Magmamakaawa sa ibang bansa? Yumuko ako. Nagbago na po ang mundo, Mr. President. Kailangan ninyong tanggapin. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Sige, sabi ni Trump. Makipagnegosasyon tayo ulit sa Pilipinas. Pero, Benson, opo Mr. President, siguraduhin mong hindi na ito mauulit. Hindi tayo pwedeng maloko ulit ng ganito. Mapait akong ngumiti. Susubukan ko po. Ngunit ang Pilipinas, wala na sa ating mga kamay. Nobyembre 2025. Pambansang himpilan sa kalawakan ng Pilipinas sa Baler Aurora. Nakatayo ako sa observation deck ng launchpad. Ang malamig na hangin mula sa dagat ay humahaplos sa aking muka. Sa harap ko, isang dambuhalang launchpad ang nakatayo. Sa ibabaw nito, ang roketang Agila. Ang puting rocket ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw para itong isang higanting nagdarasal sa kalangitan. Napakaganda, sabi ni Miguel Reyes sa tabi ko. 6 na buwan na rin pala, Mr. Advisor. Lumingon ako sa kanya. Direktor, o dapat na ba kitang tawaging kalihim ngayon? Ngumiti si Reyes. Hindi mahalaga ang titulo. Ang mahalaga ay kung anong klaseng relasyon ang mayroon tayo. Tumango ako. Tama kayo. 6 na buwan at lahat ay nagbago. Ang aking pananaw, ang relasyon ng Pilipinas at Amerika. Nandito ako para ihatid ang desisyon ng White House. Sabi ko sabay labas ng isang opisyal na dokumento.
Nagpasya ang Pangulo na itaas ang Pilipinas bilang isang top-tier strategic equal ally. Tinanggap ni Reyes ang dokumento, equal ally, magandang pakinggan. Humugot ako ng hininga at magalang naming hinihiling na ipagpatuloy ninyo ang pagbabahagi ng impormasyon mula sa Agila Mata sa amin. Siyempre, magbabayad kami. Sa anumang kondisyong gusto ninyo. Namula ang aking mukha. Patawad sa nagdaan. Nagkamali ako. Naging mayabang ang Amerika. Mayabang nga kayo, mahinahong sabi ni Reyes. Pero dahil inamin nyo na, sapat na yon. Wala kaming balak na manatili sa nakaraan. Tumingala siya sa kalangitan. Kumikinang ang mga bituin. Tingnan ninyo, ang mga bituing iyan, pinangarap ng aming mga ninuno. Naisip nila, makakarating din kaya tayo dyan balang araw? Sabay kaming tumingin sa langit. 70 taon na ang nakalipas, wasak kami. Bumaba ang boses ni Reyes. Walang-wala, walang teknolohiya, walang pera, walang pag-asa, ngunit hindi kami sumuko. Itinuro niya ang launchpad. Tingnan ninyo ang roketang iyan. Purong Pilipino ang teknolohiya. Mula sa makina hanggang sa bawat tornilyo, lahat ay gawa ng aming mga kamay. Hindi kami nagmakaawa kanino man. Wala akong masabi. Ang gusto namin ay hindi ranggo o titulo, Advisor Benson. Lumingon sa akin si Reyes. Isa lang ang gusto namin. Ang maprotektahan ang kalangitan para sa aming mga anak nang hindi yumuyuko sa sinuman sa anumang makapangyarihang bansa. Iyon lang. Naantig ang aking puso. Isang anunsyo ang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker. 10 minutes to launch. All personnel, please proceed to the safe zone. Nagsimulang kumilos ang mga tao, ngunit kami ni Reyes ay nanatili. Gusto niyo bang manood kasama ko? Tanong ni Reyes. Isang karangalan, yumuko ako. Nagsimula ang countdown. 7, 9, 8. Puting singaw ang nagsimulang lumabas sa paligid ng launchpad. 7. Namaras. Naramdaman ko ang pag-igting. 5, 4, 3, 2, 1. Launch. Launch. Isang nakabibinging dagundong ang yumanig sa buong lugar. Mula sa ilalim ng launchpad, isang dambuhalang haligi ng apoy ang sumiklab. Ang kulay kahel na apoy ay nagliwanag sa madilim na kalangitan. Dahan-dahang umangat ang agila. Nilalabanan ang bigat, nilalabanan ang grabidad. Bumabangon. Unti-unting bumilis. Ang dagundong ay tumatama sa aking dibdib. Nayanig ang lupa, nanginginig ang buo kong katawan. Patuloy na umangat ang rocket, patungo sa langit, patungo sa kalawakan, patungo sa mga bituin. Tulala kong pinanood ang lahat. Naluha ako. Hindi ko alam kung bakit. Napakaganda. Naisip ko. Ganito pala kaganda ang determinasyon ng tao. Sa tabi ko, namumula rin ang mga mata ni Reyes. Pinunasan niya ang kanyang luha at ngumiti. Nagawa natin, bulong niya. Nagawa natin. Unti-unting lumiit ang agila. Ngunit ang apoy nito ay nanatiling maliwanag, gumuguhit ng landas sa kalangitan. Stage 1 separation, successful. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Nagyakapan ang mga siyentipiko sa tuwa. Tinitigan ko sila. Ang mga taong ito, sila ang nag-angat sa Pilipinas. Patuloy na umakyat ang agila, stage 2 separation, stage 3 ignition, lahat ay perpekto. Satellite orbit insertion, successful. Napuno ng sigawan ang buong launch site. Nagtalunan, nagsigawan, at nag-iyakan ang mga tao. Lumingon sa akin si Reyes at inilahad ang kanyang kamay. Congratulations Mr. Advisor, para sa ating bagong simula. Kinuha ko ang kanyang kamay. Ako ang dapat mag-congratulate. Nagtagumpay kayo. Habang magkahawak kamay, napagtanto ko. Nanginginig ang aking mga kamay. Dahil sa paghanga, muli akong tumingala sa kalangitan. Ang satellite na inilunsad ng Agila ay nasa itaas na, nagbabantay sa Pilipinas. Naging mayabang ako, naisip ko. Akala ko, kami ang nagpalaki sa kanila, pero lumaki sila sa sarili nila. Habang kinakaladkad namin sila sa tali, tahimik silang naghasa ng espada. Habang hindi namin sila binibigyan ng panangga, gumawa sila ng sarili nilang sibat. Tumulo ang luha mula sa aking mga mata, isang luha ng hiya at respeto. Kailangan ko nang tanggapin, sabi ko sa aking sarili. Ang may-ari ng kalangitang ito ay hindi ang mga naghihintay ng pahintulot mula sa Amerika, kundi ang dakilang Republika ng Pilipinas na humubog ng sarili nilang tadhana. Mr. Advisor, sabi ni Reyes, ngayon tayo ay tunay ng magkaalyado, magkakampi na lumalaban ng magkasama. Tumango ako, tama. Ngayon,
Tunay na tayong magkaalyado. Kung gayon, sabay tayong magdiwang. Naglakad si Reyes patungo sa lugar ng selebrasyon. Kailangan nating dumalo. Sumunod ako sa kanya. Gumaan ang aking mga hakbang. Huling sulyap sa kalangitan. Kumikinang ang mga bituin. Isa sa mga iyon ay satellite na ng Pilipinas. Republika ng Pilipinas, bulong ko. Talagang kahanga-hanga kayo. Mas malakas kayo kaysa sa inaakala ninyo. Mas malakas ng dihamak. At ngumiti ako. Isang taos pusong ngiti. Isang bagong panahon ang nagsimula. Isang panahon kung saan ang Amerika at Pilipinas ay tunay na magkaalyado. Mula sa launch site, umalingaw-ngaw ang masayang musika. Halo-halong tawanan at sigawan ng mga tao. Naglakad ako papasok doon. Hindi na bilang isang mayabang na opisyal ng Amerika, kundi bilang isang kaibigan ng alyadong hinahangaan ko. Ang mga bituin sa kalangitan ay tila mas nagniningning na para bang binabasbasan ang kinabukasan ng Pilipinas. Mga kababayan, ano ang masasabi ninyo sa kwento ngayong araw? Ang pagmamataas ng Amerika ay napaluhod sa harap ng tahimik na paghahanda ng Pilipinas. Hindi tayo isang asong nakatali. Tayo ay isang lahing naghasa ng espada sa katahimikan at nagbukas ng sarili nating kalangitan. Sa pamamagitan ng mga mata ng isang opisyal na Amerikano, muli nating nasaksihan ang tunay na lakas ng Pilipinas, ang sariling GPS, ang kidlat-balisong, missile, ang roketang, agila. Lahat ng ito ay mga himalang ginawa ng ating sariling mga kamay. Kung naantig kayo sa kwento ngayon, mag-iwan ng komento. Mabuhay ang Pilipinas. Ang bawat komento ninyo ay isang suporta para sa ating bansa. Sa susunod, magdadala kami ng mas nakakapagpasiglang mga kwento. Patuloy naming ipapakita kung gaano kalakas ang ating mahal na Pilipinas.